Kaibigan, napakapalad ka sa oras na ito sapagkat kasama ka namin sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Sa oras na ito ay magbibigay sa iyo ng tunay na kaalaman sa ating pag-aaral, tunay na kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo, kaibigan, na subaybayan ang programang ito at patuloy na ituon ang iyong isipan at puso upang lalo mo pang maunawaan ang ginintuang salita at layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang mga viewers natin mula sa Dalayap, Aguso, Victoria, Rojas, Malagasang 2nd, ganun din sa Hillview, Takurong, Pangasinan, dyan sa Kawig, Subic o Subic, ganun din sa Villa Nocencio, Infanta, Tabaco, Mountain View College, yan na nanonood din sila dyan. Ganun din sa Gikan, Balara, Matnog, San Roque, sa Pangpalay, Vanuatu, ganun din sa Imos, Pagsanghan, sa Pasig, sa Dublin, sa Taiwan, ganon din sa Hong Kong, sa Melbourne, sa Arizona. Ganyan din sa Loma Linda, California at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga hindi ko pa nabanggit, purihin ng Panginoon Diyos, pagpapalain kayo mga kapatid. At nagpapasalamat ang bawat isa sa amin sapagkat nariyan kayo at masipag na nagsusulat dyan sa comment section dito sa YouTube. At ibinabahagi ang programang ito sapagkat nakikita at nalalaman namin, binabasa namin isa-isa yan kung saan nanggagaling. Purihin ang Panginoon Diyos. Ganon din sa mga nakikinig sa AWR, sumusubaybay, dalangin namin na kayo patuloy na pinapalakas at binibiyayaan ng Panginoon Diyos sa ating mga pagsusubaybay sa programang ito. At patuloy na ang ating mga kasama dito sa studio sa ating pag-aaral ng ating leksyon ay ang mga lalaki ng ating Panginoon Diyos na kanyang hinirang. Si Pastor Marvin Diaz, siya po ang ating Minister Secretary at ganoon din siya ang NDRIL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Ray at Pastor Jules at binabati ko rin ang mga kapatid. Kada kayo nga datamyanan na imbag nga aldawyo, iabrasag, iti ayat ni Apios kada kayo. Da kayo nga datamindanao nga ka Ilocanwan, ni Apo Diyos tagngina kada kayo. At sana ang pag-aaral nito ay makapulot tayo ng butil ng katotohanan na siya ang magbigay sa atin ng ikalalago ng ating pananampalataya. Purihin ng Panginoon Diyos. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez, ang lalaki ng Diyos sa Sabbath School and Personal Ministries dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Masayang-masaya, Pastor Ray at Pastor Marvin. At muli ay binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita. Gusto kong batiin ang aking mahal na kapatid na 20 years na hindi ko na siya nakita. Nung last year, akala ko makikita ko nung nandun tayo sa US. pero hindi ko siya nakita roon. Pero palaging nanonood ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Kanya binabati ko siya dyan sa Cedartown, Georgia, and together with the husband, Alan. Kumusta kayo dyan? Alright, sa ating pagpapatuloy, nais nating hingin si Pastor Marvin sa pangunguna sa ating panalangin, Pastor. Dakilang Diyos, amin na pong babaybayin ang aming lesson at nawa bawat pahina nito ay aming pong makita ang kahalagahan ng aral na ito at magbigay sa amin ng kasaganahan sa pananampalataya. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pang-12 paksana, kaibigan, sa ating pag-aaral ngayong linggo ay
may pamagat na ibahagi siya. Napakasimple. Ibahagi siya. Ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Isaiah 50, versikulo 4, ito pong sinasabi, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ang mga salita ang nanlulupaypay. Ginigising niya ako tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Maganda. Napag-aralan natin nung nakarang linggo na ang pagsubok, kabiguan sa buhay ay hindi kailangang magpahina ng ating relasyon sa Diyos. Sa halip, sa pamagitan ng pananampalataya, maaari itong maging daan upang lalong tumibay ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya ang mga setbacks natin ay maaring maging pagkakataon upang mas makilala natin ang Diyos. Mas magtiwala tayo sa Kanyang pangako para ito'y mas lumago pa ang ating pag-asa na hindi kailanman mabibigo. Kaya yung mga setbacks ay set up ng mga yan para magiging step up na patuloy na umuunlad at nagtatagumpay ang ating pananampalataya. Sa pagtalakay natin, sa ating leksyon ay buuin natin ng 3 punto. At 3 puntong ito ay nagsisimula sa 3 S, mga kaibigan. Unang S ay share Him from the overflow of a living relationship. Pangalawa ay share Him with love, not with force. And ang pangatlo ay share Him through prayer, friendship, and a consistent life. Bigyan natin kay Pastor Marvin ang background nito, kung ano ibig sabihin nito, kaibigan. Pastor Marvin. Pastor Ray, Pastor Jules, maganda pag i-connect natin ito doon sa ating lesson. No. Diba? Quran. Nung sa lesson 9, yung kita natin yung kasalanan, Ayan. yung gospel, tapos yung Law. Tapos kinakailangan na mayroong pagsisisi at yung kapatawaran. At later on, nakita natin yung setbacks. Na, pag i-address mo ito, pag ang isang mananampalataya ay dumaan dito, dumaan itong mga ito, then yung kanyang karanasan kay Kristo, mag-overflow yan. At pag nag-overflow yan, ay ang mangyayari, hindi mo siya mapigilan na mag-share. Oo. Nga. Diba, share? Mahirap naman. Pag wala kang pera, meron ka bang share? Wala. Silver and gold. Na ni Peter. Silver and gold have I now. Oh, kaya meron pa rin i-share. In the name of Jesus. Ayun. Oo. Ibig sabihin niyan ay it is overflowing. Now, ano ba kasi ang share Him? Share Him, it is not only receiving Christ, but making Christ known to others through our actions and words. Now, kasi minsan, tinanggap mong Panginoon, tama na ba yun that I need to keep silent? Di ba? Hindi pwede yun. Dapat we need to share. Ito yung karanasan ng mga alagad ng ating Panginoon doon sa Gawa 4:20, Acts 4:20. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Hindi pwede naming salitain. Sabi ng mga alagad, yung aming nakita at ang aming narinig. No, kaya ito pala, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, na ang Panginoon, once na naranasan lang natin yan, once na nakita natin yung kanyang goodness, then you need to share. Not only goodness, you heard what He had done, then we need to share. Ito yung karanasan nila. Ang sabi na, for we cannot but speak things. Yun.
aglaplapusanan. Mm. Kaya pag titingnan po natin, when we meet Christ, that is personal experience. When we grow in Christ, that is discipleship. Mm. But when we share Christ, that is mission. Mission. Kaya kinakailangan din na, kinakailangan yon. Kaya nga, ito, Pastor Ray, Pastor Jules, evangelism begins when a genuine relationship with Jesus Christ. Ah. So, that's evangelism. Begins, that's share Him. Kaya pag titignan natin, it's the overflow of the relationship. So, it will begin in a genuine relationship with God. Kaya pag yung Genesis na yan ay wala yon, mahirap. Kaya yung evangelism, it is a natural outflow when we have a relationship with God. Hindi event. Oo. Ano yung event? May evangelism dyan. Saka lang yun. May schedule. Pero may schedule, may schedule. Tapos doon lang ang evangelism. Yun ang event. When we say evangelism as a genuine relationship with God is an overflow, evangelism becomes a lifestyle. Ministry niya yan. Wala, may schedule man yan o wala, then you do evangelism. Then you begin with your friends, with your families. Yan, doon yung evangelism. Na hindi lang mo sinasabi, but nakikita doon sa iyong gawa at sa kayong action. And not only that, people, yung mananampalataya, ay isineshare nila in a natural way. Yung natural, ano bang natural sa Tagalog? Pangkaraniwan na Yung panggariwan na ginagawa because they love. natural. They love God. Mahirap yun, di ba? Pag isang tao ay in love, napipigilan mo ba yan na isa? Oo. Di ba si nature yan? So the same as true sa mga taong in love sa Panginoon at nagkaroon ng relationship sa Kanya, yung pagbabahagi, hindi nila yan mapipigilan. Hindi yan event, bagkus ito ay lifestyle nila. Bakit? They share Christ because they are part of the mission of God. Napakaganda yung binabanggit dito sa ating lesson na kung saan yung importance of having a living relationship with Jesus. Hindi mo kasi maibahagi yung tao na hindi mo naman kilala. So, hindi mo siya maikwento kung kilala mo lang siya sa pangalan, kilala mo lang siya sa mukha, pero wala kang madikit na relasyon sa kanya. Hindi mo siya nakasama. Hindi mo siya nang kasama ng matagal. Yung mga alagad ng ating Panginoong Yesus ay bago nila naikwentong ating Panginoong Yesus, nagkaroon muna sila ng matagal na ugnayan sa Kanya. So kung ating babasahin, Pastor Ray at Pastor Marvin, sa Mark 3:14, merong dalawang process dito na steps na sinasabi ng ating alagad na si Marcos. Marcos 3:14. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. So, yung inyong na-observe, yung sinasabi dyan, una, they had been with Jesus. Yun yung una. And after that, he sent them out to preach. So before preaching, ay kailangan meron kang relasyon sa Panginoon para masabi mo sa iba. Kung ating babasahin ang aklat ng Lucas, Kapitulo 6, binabanggit dito that he identifies and appoints the 12 disciples and bring them under his direct and personal instruction, guidance, mentorship, and coaching. Pero yung mahalaga dito na sinasabi,
that they might be with Him. Mhm. Yung chapter 6 ng Luke yun. Pero sa chapter 9 ng Lucas, several months after, He gives them power to work miracles and cast out demons. So, ibig sabihin, not until that the disciples had been with Jesus, Mhm. kung saan ay nakasalamuhan niya sila, nakilala nila ang ating Panginoon, tapos ay kaniyang sinugo sila upang mag-preach. So, kung inyong titignan dito sa ating lesson, nung nag-preach na sila sa Acts 4:13, anong mababasa natin sa aklat ng mga gawa, Pastor Ray, dito sa ating leksyon na sinasabi na na-observe ng mga tao sa Jerusalem, sa ating mga alagad. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan Mhm. at mga mangmang, Mhm. ay nangagtaka sila at nangagpakilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Okay. Sinasabi dyan na nakita ng mga tao nung nagsasalita si Pedro. Sinasabi nila, ay ito ay mga wala namang pinag-aralan. Sila naman ay mangmang. Doon sa pagkagamit sa Grego, pardon me to, Medyo tayo ignorant. Oo. Yung sinabi doon na idiotay, agramatoy idiotay, uneducated and untrained. Ito to nga, sila ay Educated naman talaga. uneducated, illiterate sila, ignorant. Ngunit yung kanilang nakita, yun ay from world point of view. Pero sa iba, it was obvious na sinasabi, they had been with Jesus. So napakahalaga yung bago mo ma-share ang ating Panginoong Diyos, ay ma-share mo lamang kung you had been with Him. So napakahalaga yung living relationship mo sa ating Panginoong Diyos para maibahagi mo ang ating Panginoong Diyos. Kaya pagkatignan mo, Pastor Ray, tama yun eh, yung you have been with Jesus. Kasi if you have been with Jesus, it means to say your life is transformed by Him. Yeah. Pag yung transformation ay naranasan ng isang mananampalataya, then yun ang good testimony for the gospel. Kaya the moment na we are not been with Jesus, how can we transform? Then the moment that we have not been with Jesus, how can we share the gospel? That's why mahalaga yun eh. Yung be with Jesus, whatever your background, idumay, ignoramus, at educated, untrained, yan yung verse na yung sa kabila, idudamos, ignorant. Yan, ito yung mga tao. Pero yan ay because of their being with Jesus, they have a transformation. And the transformation, yun yung nagbigay ng testimony sa kanila. Tingnan mo yung cocoon. Yung cocoon yan. Anong nangyari doon anong nangyari yun? Lalabas yun, may mga struggle. May mga struggle bago lalabas yung beautiful butterfly, di ba? Ay, mahirap pa mabuksan. Pero yung pagkukun pa lang, hindi mo siya ma-appreciate yung beauty. Itsura niya. Pero paglabas yon, makita mo magandang paru-paro. Bakit magandang paru-paro? Ganon din nakikita yung good testimony doon sa taong mananampalataya, kagaya ng paru-paro, because they have been with Jesus. Kaya maganda ito na pag yung isang mananampalataya
ay naranasan niya na lumakad sa Panginoon araw-araw. Yun yung kanya eh. Hindi occasional, hindi kahapon or Hindi what, seasonal. hindi seasonal. Pero dito ang nangyari is living relationship can be cultivated if we walk daily with God. Then walking daily with God, it means sharing Jesus daily with others. Yeah. Pwede nating sabihin ngayon that boldness in sharing Christ doesn't come from a perfect script na ginagawa mo Oo. or from theological degree na meron kang degree para maganda yung May certificate pa kung ano. pag-share mo, maganda yung mga mensahe mo. But it comes from the confidence of intimacy with Christ. Yun lamang eh. Kasi yun yung nakita natin sa mga alagad. Sila naman ay mga ordinary people. Walang pinag-aralan. Pero nakaya nilang i-share ang Panginoon with boldness because of their close intimacy with Jesus Christ. Kaya ay napaganda. Naintindihan natin mga kapatid, ano po, na bago tayo magbahagi, ay meron tayong buhay na relasyon sa Diyos. Paano magkaroon ng buhay na relasyon sa Diyos? Kasama muna si Jesus. Lumakad ko muna ng kasama mo, si Jesus, bago ka magbabahagi. Kasi pag ikaw na ay nagpatotoo, ikaw na ay nagbahagi, ay wala nang kukontra dyan. You have a very strong testimony na patotoo sapagkat meron kang relasyon sa Diyos na buhay at nakasama mo si Jesus na matagal at meron kang tunay na patotoo na hindi kayang supilin sapagkat yung patotoo ay patotoong kasama mo. Sige, so mahirap banggahin ang patotoo dahil karanasan mo yan. Kaya ang pagbabahagi ay pagbabahagi lang ng karanasan sa ating Panginoong Hesus. Hindi yung kaalaman, kundi yung karanasan sa ating Panginoong Hesus. So, yung pagbabahagi sa karanasan sa ating Panginoong Hesus ay yun yung, sabi ni Pastor Marvin, buhay na overflowing ang ating karanasan. Kaya tayo nagbabahagi. Ang pangalawang punto ay napaganda uli. Share Him with love. O yun, Pastor, not force. Maganda ito eh. Pag minamahal mo ang isang tao, you relate your good experience. Natural yan. Your feelings, right? Kaya ganun din eh. At pag walang pag-ibig, may pipot ba yan? Paano yan? Paano natin i-share? Now, ito ang sabi sa John 13:35. Na, tingnan natin na John 13:35, which defines also yung pag-ibig. No, ano sabi diyan? Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Makikilala daw tayo na alagad ng Panginoon kung mayroong pag-ibig. Now, evangelism again, I'll go back to evangelism. Evangelism is relational, not argumentative. Yeah. Kasi dito, ang titinig natin ay yung tao na mayroong pag-ibig doon sa kapwa niya tao, then, it's easy to share. Kasi, pag nandidiri ka, paano mo i-share? Pag selective ka, Yun, wala din. paano mo i-share? Kaya nga, may care group. Kasi mayroong kalinga. Care nga ang tawag. Care nga eh. Pag-iingat. Ganun yon. Then, another thing, hindi lang nakikita doon sa expression of love, pati sa pananalita. Colosas 4. Dahil sa 4, versikulo 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa.
Ano sabi doon? Let your speech, yung pananampalataya mo ay may biyaya. Yung pananalita. Minsan kasi, kahit pananalita very rough. Oh. Very rough. Pero ang sabi niya na yan, and season with salt. So, Now, ang titignan po natin dito ay sharing Christ involves listening. Not only listening, it involves caring. At we meet people where they are. Hindi yung, dyan kayo, dito kami. Ang tao, Pastor Ray, Pastor Jules, na-open ang puso ng tao if they know you love them. Pero pag hindi nila naranasan yung pag-ibig na yan, still, their heart ay sarado. At pag sarado yung puso nila, mahirap ipenetrate yan ng Ebanghelyo. That's why we need to share Christ through love and compassion. yeah. Napakaganda. Pastor Jules. Oo. Kasi itong ating leksyon ay tinutulungan niya tayo kung paano tayo magbahagi ng ebanghelyo sa iba. Ang ating Panginoong Hesus ay iba kasi ang pagtingin niya sa tao. Kakaiba yung pagtingin niya sa mga tao kaysa sa atin. Pag siya'y tumitingin sa tao, ay hindi niya tinitingnan, hindi niya sila ginajudge. Pero kung ang tao, kung minsan, pag nakikita niya yung ibang pananampalataya, ay nakikita na niya na siya ay target for debate. Kung minsan, yun Yung mahirap na ganun. Oo. Pero ang ating Panginoon, hindi. Basahin natin sa Matthew 9:36, Pastor Ray, kung anong sinasabi dyan. Kung saan ay binabanggit kung paano ang ating Panginoong Hesus ay tinitingnan ng mga tao. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nanghahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Okay. So, kung ganyan tayo tumingin sa mga tao, napakaganda. Kasi ang pag-witness ng ating Panginoon ay tinutulungan niya tayo that we must stop seeing people as targets to convert. Kung minsan gumagawa tayo ng medical outreach, sabi natin ito mga target for witnessing. Ayun yung ginagawa natin pero yung mga bagay na yun sana ay overflow ng ating pag-ibig. Hindi gagawin natin yon. Pero patibong ba yung Oo, patibong kung minsan yun Gagawin natin yon dahil iyon ay talagang lifestyle na natin na ginagawa. So, ang ating Panginoong Hesus ay tinutulungan niya tayo na kung saan ay seeing them as individuals who are hurting and need of a shepherd. Kung ganun tayo tumingin sa mga tao, ay talagang nakikita naman kung minsan kasi sa pagpanahon ng crusade, nagbibigay ka ng noodles. Pagpanahon ng crusade, hineshake hand mo. Pero pag wala na, ay hindi na. Pero dito ay sinasabihan tayo kung paano natin may bagagi ang ating Panginoon sa pamagitan ng pag-ibig and not by force. Dahil kung yun ang nakikita ng mga tao na pag-ibig, ay talagang susunod sila. Hindi dahil sa ating ginawa, dahil nakikita nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya tama yun, Pastor Jules, Pastor Ray, na dapat it should be based on the love of God. Kaya, ito yung sabi doon sa unang 2 Corinthians 5:17, 5:14 I should say, na dapat ito yung baseline na nakikita. Anong sabi dyan? Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat
ipinapasya namin ang ganito na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. Kaya yung pagtignan natin doon, Pastor Ray, ang sabi doon, for the love of Christ, compel us. Compels us. Yun yung, di ba, yung sa Tagalog, yun ang pumipilit sa amin. Pilit. Di ba? It's not the organization, it's not that you're connected with the work or what, pero ang motivating factor sana yon ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya ito, yung pag-share dito ay kung pala pag i-share mo ay kano bang budget diyan? Di ba by force yun? Di ba by force yun na is not anymore motivated by love. It is motivated by finance. Kaya dapat maingat tayo doon eh. Kasi nung panahon na ito, when they do the evangelism, tinatanong ba, ilan bang budget ko dyan? Hindi naman tinatanong yun eh. Ang nangyari dito, they plan a church because of the love. Kahit dito ko pagtitignan sa history ng church why they do evangelism, because of the love. Yeah. Kaya yun sana yung maingat natin. We do evangelism because of budget. O kaya dahil elder ka, o kaya ikaw ay pangulo sa iglesia, ginagawa mo yan dahil pangulo ka. Because of your position. Oo. Hindi yung pag-ibig mo sa Diyos. Mahirap yun. Dapat ito yung maliwanag eh, na when we share the gospel, the motivating factor ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. Wala nang iba yun eh. Kasi yun, pag yung pag-ibig natin ng Panginoon, minamahal mo siya, then dahil minamahal mo siya, yung kanyang love, yun ang nagpupus. Nagpupus sa'yo. Kaya daily, yan yung tinatawag na daily evangelism. O hindi yung occasional. Daily. Dahil ang Panginoon, ang propeller sa likod, hindi budget. Di ba? Dapat ito sana yung makita natin na ito ay lahat tayo ay tinawagan ng Panginoon upang gumanap doon sa kanyang mission. Kaya we share Him with love, not by force. Kung gagawin natin yun, Pastor Marvin, ay sinasabi na natin na evangelism is not a burden, it is not a responsibility, it is not a chores, but it is a daily reflex of our experiences with Jesus. Kasi lumalabas na yun na lumalabas na yun dahil sa yung pag-ibig sa ating Panginoon. Tayo na yung pag ganun ang tingin natin, Pastor Jules, tayo na yung hand ng mission ng Panginoon. Na para bang doon sa Acts Church, sinabi doon, gano'n budget ko dyan. Pero ang naman doon ay they preach what they see and they preach what they heard. Then anong nangyari doon? Yung baptism result tremendous. Bakit yun? Is their love to Jesus Christ, is the Holy Spirit who empowers them, and because of the TMI, is the total member involvement. Ngayon, TMI tayo, too much information. madaming know-how ang nangyayari. Kahit isa doon sa know-how, walang nagagawa. It's only too much information. Pero pag yung TMI ay nagawa yan, anong mangyayari doon? Yung total member involvement, then we can turn the world upside down
true evangelism by motivated of the love of God. Kaya ito'y isang panawagan sa bawat isa sa atin, Pastor. Itong leksyon na ipinapaliwanag ninyo, paliwanag natin sa mga kapatid, ay yung tiyamay na sinasabi mo, Pastor, ay hinihimok ng bawat isa na makilahok sa gawain. At kung hindi siya makilahok sa gawain, kulang po sa pag-ibig. Hindi pa masyadong malalim ang ugnayan. At paano magsishare siya kung wala pa siyang pag-ibig? Ngunit meron siyang pag-ibig, kaya lang hindi niya alam kung paano. Napakasimple lang. Huwag nating sabihin hindi natin alam dahil napakasimple lang. Ang itinuro ng Panginoong Hesus sa mga apostoles, anong tinuro niya? Yung karanasan lang nila. So kung ano yung karanasan ng mga disipulo kay Kristo, yun ang binahagi nila. Yung nalaman nila kay Kristo, yun ang ibinahagi nila. Hindi sila nagtanong, Pastor, na magkano ang budget. Wala. Kundi ang budget nila, yung pag-ibig nila kay Kristo, at karanasan nila kay Kristo. Ang kaalaman nila kay Kristo. Kaya ang pinakamagandang sistema o kaya methods natin pa dito na sinasabi, mga kapatid, ay Christ method alone. Yung Christ method alone. Nakisalamuha siya, nakiramay siya, pinaglingkuran niya mga tao, kinuha niya yung tiwala at tinawag niya sila. Kaya tayo, pag nakisalamuha tayo, Pastor, doon lang natin makikita ang need ng mga tao. Doon nila makikita ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ginagaya natin si Kristo dahil mahal natin siya. At pangatlo na punto, mga kapatid. Ang pangatlong punto, Pastor Marvin, ay share Him through prayer, friendship, and a consistent life. May detalye na, Pastor. Paano? Prayer, ibagi. friendship, and consistent life. Maganda ito. Lalo na, una tingnan muna natin. Inan muna natin yung 3 I ams of Paul. Dito sa libro ng Roma, meron siyang 3 I ams of Paul. Now, tingnan natin sa Romans 1, 14 to 16. Now, meron siyang 3 I ams of Paul. Anong sabi niyo doon? Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro. Sa marurunong at gayon din naman sa mga mangmang. Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong sa Roma. Sapagat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. No, tingnan natin. Maganda ito eh. Ang sabi ni Pablo, yung una, I am a debtor. Meron akong utang. Utang sa Panginoon na kinakailangan na I need to share. Okay? I need to share. Pangalawa daw ngayon, I am ready to preach. I am a debtor. I am ready to preach. Then yung pangatlo niya ay doon sa 16, I am not ashamed of the gospel. And that's why 3 I ams of Paul. Kaya pag titignan natin, in sharing, nakita sana natin na we are a debtor. Iniligtas tayo ng Panginoon at yung pagkaligtas niya sa atin, yung sana ang magbigay sa atin ng kapangyarihan. Then, hindi lang yon, dapat I am ready to preach. Yung readiness. Palaging handa. Kaya nga sabi ni Pablo, kay Timoteo, in season or out of season, preach the word of God. Whether you have budget or not, preach the word of God. Parang gano'n. Then, and so on, I am not ashamed of the gospel. Bakit hindi siya ashamed sa gospel? Because yung gospel, yun ang nabago sa kanya eh. So, on the 3 I ams of Paul, most important thing is the power of the Holy Spirit. Doon sa Acts 1:8.
Anong sabi doon sa power ng Holy Spirit doon? Doon sa Acts 1:8. Tapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kung titignan natin ito, ay yung Holy Spirit, yan yung dynamite. Tanggapin ninyo ang kapangyarihan. Sabi niya. Yung kapangyarihan yan, yung dynamite. Malamang nag-explode. Nag-explode. So, doon sa lens ni Pablo, yung 3 I ams na, I am a debtor, I am ready to preach, I am not ashamed. Mhm. You combine that with the power of the Holy Spirit. Kaya pag nag-combine yan, we have the courage, we have the conviction, and we have the wisdom to share Jesus Christ. Kaya bawat isa sana sa atin ay magkaroon ng pasanin. Nang pasanin ito ay maging kasangkapan natin ng Panginoon. At the power, mag-connect doon sa powerhouse is through prayer. Then later on, you connect with the horizontal. It's friendship. Friendship. Then out of that friendship, the life of the person that is the one sharing should be a consistent walk with a godly life. Maganda itong pinapag-aralan natin Kasi ibinabahagi natin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng una, sabi dito ay pananalangin. Di ba meron tayong programa sa ating care group na kung saan yung ating interest, lalagay natin doon yung ating cared friends, cared family, kung ilan yung ating pinapanalangin na dinadala sa ating Panginoong Diyos na dapat nating ginagawa. Ngayon ay merong karanasan dito sa ating pinapag-aralan sa banal na kasulatan na kung saan ay knowing when to pray and when to step back. Kasi yung karanasan sa Oseas Kapitulo 7, kung ating babasahin sa ating leksyon, ay binabanggit dito yung panahon na kung saan yung stubborn son na si Ephraim ay sinabi ng Panginoong Diyos na leave him alone sa verse 17 ng chapter 4. So ating makikita dito yung prinsipyo na kung saan ay this is the time when we talk less to them about God and talking more to God about them. So kailangan na kung ito yung pagkakataon, yung sitwasyon na nakikita natin, mahirap naman tong kaibigan na to. Itong asawa kong to, matagal ko nang pinapanalangin. Bakit wala pa rin? So ang sabi sa atin dito sa karanasan sa Hosea tungkol kay stubborn Ephraim na anak, leave him alone. But sabi diyan ay talk less to them about God. Ngunit, talk more to God about them. Kailangan natin ng mas maraming panalangin na dinudulog natin sila sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung palagi nating sinasabi sa kanila yung ebanghelyo pero yung buhay mo hindi naman nakikita. Pero kapag ating silang pinapanalangin palagi sa ating Panginoon, ay napakahalaga ito na ating titingnan, na ating makikita sa karanasan dito sa aklat ng Hosea. Ito isang bagay na alalahanin ng bawat isa sa atin, Pastor. Yun ang powerhouse. We need to connect through prayer. Kasi Mahalaga yan. prayer give us the courage. Dapat sabi ni Pastor Julius chismis mo sa Panginoon. Yung interest mo. Panginoon, matigas ang puso ni Pastor Ray. Oo. Sabihin mo rin. Di ba pwedeng sabihin na gano'n?
na YouTube, kasi mo, Panginoon, Sumbong. ikaw na ngayon. Bahala ka na sa Ikaw na ang bahala sa kanya na palambutin ang kanyang puso. Yeah. Di ba? Pero maganda ito na we start interceding. Ito yung intercessory prayer eh. You intercede the person you want that you're giving the study. Na ang kuan kasi naman yan, ang conversion hindi sa atin eh. Ang conversion ay Holy Spirit. Pero ang part natin is to give, ibigay mo. Ibigay mo, ipanalangin mo, at maganda na yung friendship evangelism. Yun ang the best way na kung saan develop natin yung mga tao. Kasi yun, pag kaibigan mo, madali lang mag-Bible study. Madaling ipanalangin. Kasi hindi sila estranghero sa'yo at sila ay estranghero. So, kaya madaling ipenetrate doon. Kaya ang one nito ay yung ating mga care group, mga cared friends, cared families. Ito sana yung ilagay natin doon sa ating prayer list. Sa personal na panalangin, doon sa church natin na panalangin, at most of all, we need to expect miracle. Ano ba yung miracle na mangyayari doon? The miracle na mangyayari doon ay the conversion of the person. See, the moment na you need to share, dapat kinakailangan din na agawin mo sa apoy. No? Maganda yung kay Juan eh. Punta natin si Judas. Tingnan natin yung kay Judas. Si Judas eh, isang Juan lang yan siya eh. Isang page lang. Chapter lang si Judas. At tingnan natin doon sa sinabi sa kanya doon sa verse yan. Tingnan natin. Doon sa verse 22 at saka 23. At ang ibang nangangailangan ay inyong kahabagan at ang iba'y inyong iligtas, nag-agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Doon sa 23, ang sabi doon ay Agawin. save others with fear, pulling them out. Biro mo yun? Ito yung tinatawag ko na radical evangelism. Ano yung radical evangelism? Pulling them out on the fire. Ito naman tawag to ay hindi siya magbabago at gusto niya lang malugmok doon sa kasalanan. At tayo bilang isang manggagawa, isang church, ito yung evangelism, radical evangelism. You pull them out. Pull them out in the fire. Kaya ito, yung mga kapatid ay patungo sana doon sa Apoy. pagkawasak, sa apoy. Pero nung sabi doon, may remedyo pa. Anong remedyo? You do evangelism. And by doing evangelism, you are pulling them out. So hindi pwedeng dahan-dahanin yon. Hindi pwede kasi, Masusunog na pag dahan-dahanin mo. kaya, gilan mo. Kaya nga, na. kaya radical ko nga, radical evangelism. Kaya maganda ito eh. Pati takot nandun na. Kasi you pull them out. Ang ibig sabihin lang ito ay by the power of the Holy Spirit, we exhaust All means. just to share Jesus Christ to them. Kasi minsan, ang maganda dito kasi, yung pulling out of fire ay you share the gospel to them
At pagkaibigan mo yan, it's easy to pull them out of fire. Iba rin yung pumunta ka doon at nagbayad ka ng leman, iba rin yun. Oo. Kaya ang kinakailangan dito ay sharing Jesus. Di ba? Pag tinignan natin yung outline natin na share, na yung una kanina ay Share with share overflow. share him is overflowing with living relationship. So we can do that if our relationship, if our intimacy, yung word ni Pastor Julius kaya na there's the intimate relationship. So it is overflowing. Then it should be compelled by love. Not by force, but by love. And the third one, we share him through prayer, friendship, and consistent life. We need to pull them out. We need to pull them out and bring them to the way of righteousness. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sharing Jesus to daily routine sa buhay natin ito ay mangyayari pag we cultivated a consistent life walk with our Lord Jesus Christ. Then, when it is overflowing, ito ay natural. Natural outflow. Hindi event, hindi occasional, but rather it will become a lifestyle. No di Ilocano kasi sigod. Kasi sigod. Kababalin. Sa Tagalog ay naitahina sa buhay natin yon. Bahagi na yon. Saan ka man naroon, nasaan ka man naroon. Yan ang sinasambit niya. At ginagawa mo talaga yon. At masaya mong ginagawa dahil sa pag-ibig mo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ang challenge ngayon na Pastor Marvin at Pastor Ray in sharing Jesus is people are first watching on how we live than listen to what we say. Yun yung unang tinitingnan nila ngayon, yung ating buhay. Kung talaga ba na are you with Jesus? Have you been with Jesus throughout your life? Yun yung tinitingnan ng mga tao ngayon. So, this week, kailangan natin na i-commit ang ating buhay sa ating Panginoon na kailangan natin na i-share ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating mga gawa and cover them with persistent prayer sa pamagitan ng ating panganalangin and show grace when they stumble. Ay, kung sila ay nakakagawa ng hindi maganda, ay huwag natin silang i-judge, kundi kailangan natin silang tulungan na itayo muli and love them with a consistent and undeniable friendship. Kung ito yung nakikita ng mga tao sa ating buhay, ay ang Panginoong Hesus ay siyang tataas, hindi tayo. Kasi nakikita nila ang ating Panginoon sa ating buhay. Pagkaganda nito mga kapatid, tayo patapos na ang pag-aaral natin ay hindi nila nakikita ang pananampalataya. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, let your light so shine before men that they may see your good works. Hindi yun they may see your faith. Kailangan ipakita natin ang tunay, sinasabi ng mga kasama ko dito, ng tunay na pagbabago ng buhay na may relasyon o ugnayan sa ating Panginoong Hesus para magpakita tayo ng difference, yung kakaiba. Making a difference in our lives para kaakit-akit ang buhay natin. Tanungin tayo bakit tayo ganito ang ating buhay. Ipatutuo natin na binago tayo ng ating Panginoong Hesus para pag nakita nila, nais nilang mabago ang buhay sapagkat nakita nila ang pagbabago ng ating buhay na kasama natin si Kristo Jesus. Kaya pagpalain ng Panginoon Diyos sa ating pagtatapos sa mga kapatid at mga kaibigan. At makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay
Hingin natin si Pastor Jules sa ating huling panalangin. Oras na ng pag-awi, ng papuri sa Panginoon, masasayang ihahayag, dakilang pag-ibig niya. Bawat simoy ng hangin, bawat huni ng mga ibon, at nakasulat sa mga dahon, purihin ang Panginoon. Kahit saan man magtungo, kahit saan mo tingnan, naghahayag lahat ng kabutihan. Pag-ibig niya'y bangayan, sincero at tunay. Sa mundong ito, puno-puno ng kulay. Ang mga tala sa kaluwakan, bawat alon sa karagatan, bawat bulaklak na makulay, walang makapapantay. Kahit saan man magtungo, kahit saan mo tingnan, naghahayag lahat ng kabutihan. Pag-ibig niya'y bangayan, sincero at tunay. Sa mundong ito, puno-puno ng kulay. Kahit saan man magtungo, kahit saan mo tingnan, naghahayag lahat ng kabutihan. Pag-ibig niya'y bangayan, sincero at tunay. Sa mundong ito, puno-puno ng kulay. Sa mundong ito, puno-puno ng kulay. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli ay inyong ipinakita sa amin ng mga katotohanan na sa aming pagbabahagi sa inyo, una ay kailangan namin na may malapit na relasyon sa inyo, O Diyos.
makilala kayo ng lubusan upang amin kayong maibahagi sa iba bilang tagapagligtas sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ibigay sa amin ang maraming pagkakataon upang makilala ka pa sa aming buhay ng mas malalim. O Diyos, hinihiling namin na sana po ang amin pong pagbabahagi sa iba ng mensahe ng kaligtasan, ito ay bunga ng amin pong pag-ibig sa inyo. Nararapat lamang, O Diyos, na ang inyong pag-ibig ay malaman ng iba, ng aming mga kapitbahay, ng aming mga minamahal sa buhay. Kanyangat, O Diyos, pagpalain ang aming mga tagapanood na bawat isa sa amin ay magkaroon ng mas maraming panahon sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalain nawang bawat isa dahil ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kami rin ay nagmamahal sa iyo.